Sa ibang balita, umani naman ng batikos lalo na sa internet ang editorial ng student newspaper ng UST. Tinawag kasi nitong duwag ang mga propesor ng Ateneo de Manila University at De La Salle University na sumuporta sa Reproductive Health Bill. Saksi si Pia Arcangel. Cowards and lemons o mga duwag at walang magawa. Ito ang naging bansag sa pamunuan ng Ateneo de Manila at De La Salle University sa isang editorial na lumabas sa The Varsitarian, ang opisyal na pahayagan ng mga estudyante ng University of Santo Tomas. Binatikos sa editorial piece ang magkahiwalay na pahayag ng pagsuporta sa RH Bill na halos 200 propesor ng Ateneo at halos 50 propesor ng De La Salle University. Paano raw na isasantabi ng mga propesor ng Ateneo at La Salle ang masasamang epekto ng contraceptives, gayong di naman daw sila mga doktor. Di raw tulad ng UST na anila ay may pinakamatagal at premyadong med school sa bansa, panay raw ang kanilang pagbabala laban sa kontraseptibo. Tinawag na intellectual pretenders and interlopers o mga nagpapanggap lang ang mga propesor ng Ateneo at La Salle. Pinuna rin sa editorial ang umano'y kakulangan ng aksyon ng mga Jesuita ng Ateneo at Christian Brothers ng La Salle sa paninita sa mga gurong sumusuporta sa RH Bill, lalo pat ang dalawang eskwelahan ay mga institusyong Katoliko. Buti na lang daw sa UST na palalahanan na ang mga propesor na sila ay pawang mga miyembro ng isang institusyong Katoliko at dapat nila itong igalang. Si Dr. Antonio Contreras, isa sa mga La Salle professor na sumusuporta sa RH Bill, nasaktan daw sa mga puna sa editorial, pero nirerespeto pa rin niya ang paglalathala nito. Sana naman huwag tawagin ng kung ano-ano mga pangalan na nakaka-insulto. Nang medyo hindi katanggap-tanggap doon sa statement na para bagang kami ay dishonest intellectually. Pero karapatin nila yun, di sabihin nila yun, malaya itong bayan na ito. Wala pang pahayag ang Ateneo tungkol dito, pero ilang estudyante nito di nagustuhan ang editorial ng The Varsitarian. Honestly, ma'am, I don't think it's right for them naman talaga to say that because I believe in academic freedom. I respect our professors. It didn't really reflect the stand of the school, and so I think it's not right for them to call out on everyone. Sa internet, sunod-sunod din ang batiko sa editorial. Ang ilan galing sa mga personalidad. Pero meron ding ipinagtanggol ang UST. Wala raw mali sa paninindigan ng universidad sa mga turo ng simbahan. Habang ang ilang nagpakilalang taga-UST, kung hindi humingi ng paumanhin para sa editorial, nakiusap na huwag sisihin ang buong UST. Humingi rin na paumanhin maging publication advisor ng UST sa masasakit na salitang ginamit sa editorial. Pero kailangan daw ito para maiparating ang kanilang mensahe. The editorial position is put vehemently, I must admit, no? Siguro Christian, yes. We admit that, no? But sa media, the polemic is a polemic. It's vehement speech, it's very grave speech, yes. We admit that and we apologize for that. Ang ilang nakapanayam namin mag-aaral ng UST sinusuportahan ang editorial ng kanilang student publication. Pero mayroon ding ilang dumistansya sa issue. Sumobra yung pagkakasabi. Hindi naman lahat same opinion eh. Hindi naman lahat same opinion dun sa RH Bill. I think it was to the point naman and totoo naman siya. Yung stinate dun sa article mo. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi.